Marami ditong mga nagtatanong 'no, kung ano daw yung masasabi ko sa kitaan sa ads on Reels at yung in-stream ads. Kasi nga 'di ba yung nag-update si Meta about dito sa ads on Reels, so maliit na yung bigayan ni Meta kahit marami ka pang views, maliit yung kita. At this coming January 5 meron na naman siyang update para sa in-stream ads na per views na din yung kitaan. So, wala naman tayong magagawa diyan. Kasi 'di ba, nakigamit lang naman tayo nitong platform ni Meta, kung magkano yung ibigay niya sa atin, so tatanggapin natin ng bukal sa ating kalooban. Wala naman tayong magagawa. Ano bang gagawin natin, ipatulpo natin si Meta? Wala ganyan na yung bigayan niya so anong magagawa natin? Ngayon kasi maganda pa yung kitaan ng in-stream. So sample dito sa video ko ito yung video ko 'no, sample sa in-stream. So nakikita nyo dito, isa lang yung nagkaroon dito ng 5.9k at dito sa 2.3k. Mostly sa kanila ay hindi pa umabot ng 2,000. Pero tingnan niyo naman yung kita, di ba? Itong isa nga, $9.01. Meron lang siyang 2.3k. Ito namang ads on Reels, so kahit 3,000, $0.09 lang. Then, itong isa, 4,000, 0.28, 2.607, 4.309, 2K, 0.4, 0.4 yung 1.7. Kung kumpara mo silang dalawa, maliit talaga siya. Unlike sa in-stream ads. Pero sa pagkakaintindi ko nito nagmamatter din siya sa ads no. Kasi itong in-stream, may chance siya na 2 or 3 ads yung makikita ng mga viewers natin. Kapag naman masyadong short yung video nyo, minsan walang ads na nagpapakita sa Reels. At inulit ko nga, hindi naman lahat ng video natin ay magkakaroon ng ads. Kaya hindi mo pa rin talaga matukoy na itong video na to, 1 million views, bakit ang lit ng kita. Kasi nagmamatter pa rin talaga kung may ads na magpop-up sa video natin. Kasi kung pagbabasihan mo yung per views, bakit ang late ng bigayan? Di ba? So ito kasing in-stream, medyo mahaba-haba siyang video. Kaya kung napapansin nyo, yung mga content creator sa Pilipinas, hindi sila masyadong nagpo-focus dito sa Reels. Kasi masyadong short, ando na tayo na mas mabilis tayong gumawa ng video kasi short lang. Pero yun nga, sa titingnan naman natin yung earnings natin, di ba? Kahit million views, kunti yung earnings. Unlike dito sa in-stream, so mas maganda no? Kasi nga mas mahabang video, mas possible na malalagyan ng ads. Yun nga sinasabi ko na kapag mag-upload ka ng video, pwede nyong i-check kung magkano yung CPM at yung ad impression. Kasi nagmamatter yan, kung malaki yung CPM at ad impression, so mas malaki yung kita ninyo. So malalaman na lang natin this coming January 5 kung magbabago ba yung kitaan dito sa in-stream kung mag-update na si Meta. So kung ano yung mangyayari this coming January 5, so antayin na lang natin. Wala man tayong karapatang magreklamo kasi nga nakigamit lang tayo ng platform ni Meta. Kung pasasahurin tayo ng konti, so wala tayong magagawa dyan. So kung apektado kayo kasi nga nag-i-import na kayo tapos ang liit ng kita, so kayo yung mag-decide no. Sa akin naman, kahit naman pasensensya, ang importante may kita tayo. Kasi hindi lang naman sa ads on Reels at in-stream ads tayo kumikita. Kumikita din tayo sa stars, sa subscriptions, sa live ads, at kung may mga sponsor kayo dyan, di ba? So, ang sa atin naman dito, mag-enjoy at the same times kapag meron tayong earnings, so maiipon din naman natin yan. So, wag lang kayo masyadong mag-focus sa earnings, no? Pag-focus kayo sa pag-create ng quality content kasi kahit naman kukunti yung earnings niyo dyan, kapag quality yung content ay meron talagang manunood sa mga video natin.